Let's now go to the message of the Lord. And we entitled our message this morning, The Need of a Mother's Heart. Mother's Heart. Alam nyo, minsan merong father's heart. Dahil araw ng mga nanay ngayon, ako po yung magbibigay ng mensahe para sa mga nanay. At mensahe na rin ito sa mga kababaihang, kadalagahan, kabataan na gustong maging nanay. At syempre, sa atin namang mga kalalakihan at mga kabataang kalalakihan, ipapakita sa atin ng Diyos ang kahalagahan ng mga nanay sa buhay po natin. Okay? Are you ready to listen to the message of the Lord today? Okay, now, actually, ang mga lalaki po ay sila yung authority, tinatawag po na haligi ng tahanan. Na para maging matatag po ang isang tahanan, meron pong tatay na siyang tatayo para po tumindig ang isang pamilya. Bagamat, ang lalaki ay siyang haligi ng tahanan, ang mga kababaihan naman, ang mga nanay naman, ay sila po yung pong primary influence in the home of shaping lives. Papaano na sa shape? Papaano po napoporma? Ano po ang resulta ng isang tahanan sa mga anak o sa bawat miyembro? Ito po'y nakasalalay sa isang ina. Kaya nga po tinawag silang ilaw ng tahanan. Na kapag ang nanay ay pundido, madilim po ang tahanan. Kaya napakahalaga. Lubhang napakahalaga po ang mga nanay sa tahanan. Most often, they are the primary influence in shaping lives. And even godly mothers are essential. Okay. Godly mothers are essential for fostering a stable home, environment, and for nurturing spiritual maturity within the church community. Nakikita ko po na kung wala pong mga nanay, wala pong kababaihan sa tahanan, at maging po sa church, kundi madilim ang kalagayan ng isang komunidad, ng isang tahanan, at maging ang isang church kung wala po ang mga nanay na mga magbibigay po ng impluensya para po ma-shape or ma-mold or ma-disciple ang marami sa ating mga kabataan at mga anak at mga maging po ang mga kalalakihan, lalong-lalo na ang mga anak natin. So, today we're going to talk about the influence or the role of a mother at home and even in church. Sa literal, pisikal na tahanan natin at maging po sa ating pong spiritual na tahanan. Okay. Number one point natin is the need for a mother in the home. The primary nurturer. Sila yung mga nanay o ang mga kababaihan ay sila po yung mga nagno-nurture, nagpapakain, nagbibigay po ng sustansya sa buhay ng mga anak o ng sino man na miyembro ng pamilya. And the very heart of the home is, a mother's heart is the center of her home, providing an atmosphere of love, sacrifice, and safety. Meaning, kung ang lalaki po ang siyang provider sa mga pangangailangan sa pamilya, ang babae naman, ang nanay naman, ang siya pong magpo-provide ng atmosphere of love. Kaya makikita po ninyo, mapapansin po ninyo sa loob ng tahanan, kapag ang lalaki po ay nagtatampo, kapag ang lalaki po ang nasasaktan, walang pakialam ang mga nasa tahanan. Diba? Kahit nagmumukmuk na yung lalaki, nagmumukmuk na si tatay, masaya pa rin yung nanay, masaraya pa rin yung mga bata. Pero kapag kayong nanay ang nagmukmok,
malungkot ang buong kabahayan. It affects everything. Di nyo napapansin yun? Di ba? Kaya minsan yung mga lalaki, parang luging-lugi tayo eh. No? Kasi, nagtatampo ka na eh, masaya pa rin sila. Masaya pa rin ang buhay nila. Pero kapag yung nanay ang nagtampo, ay tahimik ang lahat. Parang merong espiritu ng kadiliman na lumalambong sa loob ng tahanan. And you know what's the reason? Kasi nga po, ang nanay, ang ilaw ng tahanan. So, ibig sabihin, kapag kaapektado yung nanay, nawawala po yung ilaw. Nagiging madilim ang tahanan. Kaya, nanay, wag na wag mong papatayin ang iyong ilaw sa loob ng tahanan sapagkat sa pamamagitan ng buhay mo, ikaw ang siyang daluyan ng liwanag ng Diyos sa loob ng tahanan. You are a nurturer of love. Ang tatay actually is a discipler, no? Kinakailangan ng mga lalaki po ang siyang nangunguna, leader. Kasi men are leaders. They should be the one to lead their families going to God, no? Sapagkat ang una pong pinagpakilanlan ng Diyos ng kanyang sarili ay walang iba kundi si Adan, no? Sa lalaki. At tungkulin ng lalaki na ipakilala ang Diyos dito sa kanyang asawa. Kaya ang mga lalaki ay dapat tagapanguna sa pagpapakilala ng sa Diyos, no? Sa kanyang asawa, ang Diyos. They must be the one to know who God is. Sila po yung merong mas closer relationship sa Diyos. Yan ang mga kalalakihan. At ang mga kababaihan naman, ang siyang nurturer, ibig sabihin, sila po yung magbibigay ng magpapakain ng pag-ibig, magpapadama ng pag-ibig ngayon sa kaniyang mga anak. Kaya again, a mother's heart is the center of her home, providing an atmosphere of love, sacrifice, and safety. Kaya makita po ninyo, actually I salute all the mga mothers, mga nanay, no? Kasi sa totoo lamang po, pag titingnan natin mga kalalakihan, nagtatrabaho tayo, pero sa loob po ng tahanan, mas marami pong trabaho. Sila lahat. Makita mo yung paglalaba, paglilinis, pagluluto, paghuhugas, di ba? Lahat na lang trabaho nila. Tapos, ang pinakamatindi dito, wala pang sweldo. At ang mahirap po doon, minsan, pag masyadong matamis yung tinimplang kape, pagagalitan pa ng tatay. Pagagalitan pa ng mga anak. Ay mahirap dito, pati yung mga anak, pinapagalitan pa yung nanay, no? So, sa totoo lamang po, I really salute all the mothers. Maski yung iba nga, pag lola ka na, kahit pag lola na, nadagdagan pa ng apo na iyo pong aalagaan ulit. Di ba? Kaya sabi nila sana, ay di naman, wala naman siguro nagpe-pray ng ganito, na magkakaapo na naman ako sa tuhod, magkakaapo na naman ako sa talampakan. Dagdag pa rin yung naalagaan. Well, mothers did and do sacrifice. And even mothers sila po yung nagbibigay po ng safety. Kayo pong mga kabataan, no, mga anak, kung yung pong mga nanay ninyo ay too much protective, ayaw kasi nila na kayo ay magalusan, ayaw kayo na makita na nasasaktan o mapahamak. Sapagkat ang sakit ng mga anak sa puso ng isang ina ay nadudurog. Diba? Talagang ayaw nila na nakikitang nasasaktan, nagagalusan. Pag nadadapa nga yung anak, yung nanay ay ganun na lamang ang kanyang pagkadalamhati. Naku, talagang awang-awa siya sa kanyang anak. And that is a mother's heart. Puno ng pag-ibig. Amen, mothers? At yan ay dapat makita ng mga magulang, mga kabataan. Kailangan nating makita itong sakripisyo na ito ng mga nanay. And this is the love that we need to
demonstrate to our home, mothers. We know what love is. In 1 Corinthians 13, 4-5, describes the patient, kind love that a mother often models in her household. Kailangan po ikaw ang modelo ng pag-ibig, nakakakitaan. Kasi sa totoo lang, kung bakit po, makikita nyo kasi ang upbringing, kung anong upbringing ng mga bata, meaning kung anong ugali ng mga bata, yan po ay nakukuha nila sa kanilang tahanan. Because 92% of the time is spent sa mga kabataan at natutunan nila ay wala pong iba kundi sa tahanan. So 92%, ibig sabihin, yung sa klase, doon sa school, sa barkada, 8% ang nakukuha nila ron. Pero yung pong pag-uugali, no? The character, the love, the way they speak, everything nakukuha po nila sa loob ng tahanan. Anong unang-unang nurturer po dyan is the mother. Bakit? Sila po yung unang kasama lagi eh. Sila yung laging kasama. Lalong-lalo na kung ang isang tatay ay malayo. Nagtatrabaho sa malayo. May mga tatay po na talagang taunan pag umuwi. Minsan 2 taon. Laging wala sa bahay kasi nga sila yung naghahanap buhay para sa pamilya. Kaya ngayon, yung nanay, ikaw ngayon ang magpapakita, sa kanila ngayon ikaw makukuha yung pong modelo ng iyong pagmamahal. Modelo kung paano ka mangusap sa kanila. Modelo kung ano po ang iyo pong iminomold sa kanila na buhay. Okay? And this is, again, mothers are nurturer of love, sacrifice, and safety in the home. And this is the God kind of love. In 1 Corinthians 13 verse 4, ang pag-ibig ay matyaga. Kaya makikita nyo, ang mga nanay, yung iba, hindi raw nagtsatsaga, kundi no option daw, no option. May ibang salita doon eh. Kumbaga, parang wala nang magagawa. Kasi nandiyan na siya, no? Parang obligasyon na lang. Di ba? Yung salita, no choice. Mga kapatid, wag pong ganon. Kasi kapag tayo mo bilang nanay is no choice na lang, ibig sabihin, napipilitan ka na lang, ayun po, hindi po maganda ang magiging kalalabasan. Okay? Again, mothers are nurturer of love. Sabihin nga natin, mothers are nurturer of love. Okay. Thank you, mothers. Now, 1 Corinthians 13:4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin. Kasi kapag mainggitin po ang nanay, may papasa yan sa mga anak. Di ba? At kapag magagalitin ang nanay, may papasa niya rin yan sa mga anak. Kapag ang nanay po ay chismosa, alam nyo na. Kasi ganito yan eh. Kung anong lagi nilang nakikita sa iyo bilang nanay. Kasi, alam nyo, ang mga anak, ang laging kasama talaga at ang very close talaga ng mga bata ay nanay. They are much closer to nanay. Kaya, again, napakahalagang responsibilidad ng mga nanay. No? Hindi mayabang. Akala ko ba lalaki lang ang mayabang? Ba't parang, hindi mayabang ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali. Ayan. Ano ba yung magaspang ang pag-uugali? May mga tao kasi na kahit hindi naman magaspang ang pag-uugali, wala naman sinasabi, kaya lang, sa itsura pa lang, magaspang na talaga. Sabi na, Pastor, ano magagawa? Talagang pinanganak akong ganito. No. Actually, the atmosphere. You know? Nagre-reflect sa countenance ng ating pong mukha kung ano po ang nasa puso po natin. Kaya, makikita at makikita kung ano ang laman ng puso. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka makatulog kung ang mukha mo naman ay busog na busog sa tulog. Alam mo yung mukha ng busog na busog sa tulog at yung mukha ng hindi nakatulog. Alam mo yung mukha ng walang ligo at saka yung mukha ng
bagong ligo. Okay? So ganun din, you can manifest the countenance of your face, on your face, what is in your heart. Kaya, ang pag-ibig ay hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Ayan. Kasi kapag alam po ninyo, kapag magagalitin ang isang nanay, parang hindi magandang atmosphere talaga sa loob ng tahanan. Yung lahat na lang ng tatanungin mo puro pagalit, no? Kaya again, pag tinanong mo ngayon yung mga bata, kanino ka ba nagmana? Sabi, alam na this, di ba? Yung mga, hindi ko alam kung sa psychology ba, kanino ba nagmana yung mga bata. Sabi nila, pagdating daw sa talino, sa nanay. Sa nanay ba, Sister Vicky? Hindi ko alam eh. Kasi meron pong isang bata, dala niya yung kanyang kaklase sa bahay, yung valedictorian nila. Pinakilala niya sa tatay. Ang sabi ng bata doon sa tatay niya, "Tay, valedictorian namin." Ang sabi ng tatay yan lang dapat mong barkadin, dapat gayahin mo din yan. Sabi ganun. Dapat daw matalino din daw siya. Sabi ng bata, unfair naman tatay, valedictorian din ang tatay nito eh. So, ibig sabihin, yung tatay nito valedictorian. Pagkatapos gagayahin ko, hindi naman ikaw, di ba? Okay, so, again, nanay, the heart of the home is a mother should be a nurturer of love. And the physical care and provision. Tingnan nyo, physical care. Ang mga nanay, they are the one meeting daily needs. Hindi po ganun kadali ito pong mga physicality na ito, no? They are the one feeding, clothing, and nurturing. Makikita niyo mga nanay sa mga maliliit, nung maliliit pa yung mga anak ninyo. Di ba? Ito, pakinggan ninyo mga kabataan. Nung maliliit pa kayo, ang nanay, pinapagliguan ka, sinusubuan ka, diba? Hinihele ka, hindi yan makatulog hanggat di kanya makitang tulog. At minsan nga tulog ka na, sinisilip-silip ka pa niya. Ba? Ganyan po ang mga nanay, they are very much, caring. And even feeding. Minsan kahit na wala na silang pagmakain, basta meron ka lang makain. And even in your clothings, alam niyo yun, naalala ko po yung anak ko yung nagki-keyboard po dito nung siya'y maliit pa. Kahit na wala kaming pera, meron kaming mga gustong bilhin para sa kanya para lang may bigay po yung pangangailangan. Mothers and parents do their best para mabili yung pong mga pangangailangan ng mga anak. Tuwan-tuwa sila kapag nakabili po sila. Kaya minsan, may mga nanay po na talagang wala silang maibili kasi nga wala talagang kakayahan. Pero kapag may kakayahan yan, talagang bibili po yan. At yan po makikita ninyo sa mga mall, even sa mga malls, kung bakit ang dami pong ang mamahal na mga kagamitan pambata. Bakit ang dami pong mga laruan? Bakit ang dami pong ganong mga paninda? Kasi alam po ng business na ito pong mga laruan at mga pambatang mga gamit ay gustong-gustong bilhin ng mga nanay para sa kanilang mga anak. And this is amazing. Amazing heart and amazing, this is the love of a mother. Okay? And, that is reflecting God's tender care. Nagre-reflect po ito yung pag-care ng Diyos sa atin. Ganyan din po ang Diyos sa atin. God is caring for you. Kaya kung paano pong nilililiman. Actually, even the animals, meron pong isang inahin na nagkaroon po ng sunog doon po sa kanyang bahay. Ano ba tawag doon sa bahay ng mga ng mga manok, no? May tawag kasi doon eh. Poultry, like for example, like sa poultry. Alam niyo ba na, yung pong inahin na meron pusang mga sisiw ay nililiman po niya.
Pagkalilim ng ganun sa kanyang mga pakpak, pagdating po nung may-ari ng mga manukan na yon, nung nakita niyang sunog yung kanyang poultry, tiningnan niya lahat, patay lahat yung kanyang mga manok. Tapos yung pong inahin, patay din. Ngayon, pag ganun po niya, nakita niya yung mga sisiw na nililiman nung inahin, buhay sila lahat. So, ibig sabihin, isinasakripisyo ng isang inahin ang kanyang buhay para sa kanyang mga anak. And that is the heart of a mother. At ito ring ganitong puso ay nagre-reflect sa pag-ibig at pag-iingat ng Diyos sa atin. That's how much God care for you. Amen? Sabi dito sa Proverbs 31 verse 1 or verse 15, bago pa sumikat ang araw ay nihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambayanan. Parang ito ba'y familiar sa inyong daily routine sa buhay, mga nanay? No? Sabi ni Clarabel, minsan nakausap ko, anong oras ka nagigising? Pastor, minsan 4:30 gising na kasi magluluto para ihanda ang pagkain ng mga bata. Kahit masarap pang tumulog, kahit maganda masarap pang tulog, andon, gising na. Minsan nga, yung mga bata, di ba? Alam niyo yung mga bata, kayong mga kabataan, ilang ulit na kayong ginigising, sarap matulog, di ba? Naalala ko nung bata ako, nakailang gising na sa akin ang nanay ko Kaya pa, 5 minutes, di ba? 10 minutes, mamaya ngayon, naggangaw-ngaw na doon. Takali na! Yun, tapos naihanda na po lahat. Oh, what a sacrifice of a mothers. Kaya muli, salamat po mga nanay. Amen? Pati na ang mga gawain ng mga katulong sa bahay. Ayan. Yung gawain ng katulong sa bahay, silang gumagawa. Kapag wala naman silang katulong. See? There's a lot of things. At yan po ang trabaho po ng mga nanay. Now, spiritual training and moral guidance. This is also one of the role of a mother. Spiritual training. Teaching children to love Jesus, praying for them, and reading the Bible together as exemplified by Lois and Eunice in 2 Timothy chapter 1 verse 5. Ito po yung isa sa dapat na maging ehemplo sa buhay ng mga nanay. And I'm praying na mga nanay na naririto ay hindi lamang po ninyo ikinikare ang pangangailangan ng inyong mga anak. Hindi lang kayo concerned sa kanila pong kalusugan. Hindi lang kayo concerned sa kanilang pangangailangan, sa kanilang pananamit, sa kanilang pagpunta sa school. Hindi lang kayo concerned para i-prepare ang kanila pong mga pangailangan, kundi higit sa lahat, you must be concerned of the spiritual needs of your children. Katulad po ni Eunice o ni Louis na namana pa kay nanay or lola Eunice, no? Ito po'y itinuro. Kumbaga nagpasalin-salin na. Alam niyo, parang very confident ako kapag meron pong mga nanay sa church at sa loob ng tahanan na ganun na lamang ang kanilang relasyon sa Diyos, na punong-puno ng pag-ibig nila sa Diyos at punong-puno rin ang kanilang passion na ituro yung mga bagay na espiritual sa kanilang mga anak. Kasi wala pong ibang magtuturo sa mga anak natin, kundi number one, ang nanay. Of course, with the father. Kaya nga po ang palad po yung pong mga mag-asawa, ang palad ninyo mga anak kabataan o mga anak na ang tatay at nanay ninyo ay tinuturuan kayo. Pero ang totoo po niyan, ang nanay ang pinaka-close na dapat na magturo sa kanyang mga anak tungkol sa mga spiritual na bagay. Reading together. Kasi ganito yan sige magbasa ka. Hindi. You have to read together.
Kasi po yung pong mga batang yan, kapag hindi mo tinuruan at hindi mo sinamaan talaga na magbasa, hindi nyo gagawin yan. Naalala nyo ba nung kayo po ay nagtuturo pa ng pagbabasa ng A, E, I, O, U? Pwede mo bang sabihin doon sa mga anak, sige magbasa ka dyan. Meron akong libro para sa grade 1, yung Si Bobo at si Lito. Si Bobo ay may aso. Ano ba susunod, di ba? Yung mga ganon, naituro yun sa akin, no, ng magulang ko hanggang sa naikabesa ko po yun. Alam nyo ba, dahil po dun sa pagbabasa na yon, na hindi pa namin inaaral sa school, pagdating namin sa school na naging lesson namin, ipinapabasa ng teacher, nagtaas ako ng kamay, pumunta ako sa harapan, hindi ako humarap doon sa blackboard, tinalikuran ko at binasa ko kasi memoryado ko na. And you know what happens? Dahil po dyan, mula sa row 4, naging row 1 ako. Di ba? Could you imagine, ganun lang pala ang technique, Sino po nagturo? Magulang. Ngayon, my point is this. Kung binibigyan nyo ng time ang inyong mga anak na samahan sa mga lesson nila sa school, inuupuan ninyo na tinuturuan sila, bakit hindi natin gawin pagdating sa spiritual na bagay? Bakit hindi natin gawin pagdating sa Bible? Pagdating sa Word of God? Alam niyo ba na mga Hudyo, kung bakit silang lahat ay maalam sa salita ng Diyos, maalam sa kautusan, sapagkat ang unang itinuturo sa mga bata kahit hindi pa sila nag-aaral at hindi pa sila nakakabasa ay ang salita ng Diyos. Nandyan yung mga bata habang binabasa ng kanilang mga magulang, naririnig na nila. Kasi po ang mga bata, kung ano ang lagi nilang naririnig, yun po ay madali nilang masagap. Tingnan nyo ngayon, hindi mo naman tinuturuan ng mga bata mag-English pero sa kaka-browse nila sa kapapanood sa YouTube ng mga Englishero na. Yung bata na nagtuturo ngayon ng grammar doon sa kanyang magulang, sa kanyang anak. Bakit? Sa kakapakinig. Doon sila nakababad. So same thing, my friend. Tayong mga magulang, especially the mothers, you have to sit down, give time, paglaanan mo ng panahon, turuan ang iyong mga anak. Dahil kapag hindi mo ginawa yan, tuturuan sila ng mundo na huwag magtiwala sa Diyos. And that's the reason why many young people nowadays, they're not really concerned and wala silang pakialam sa mga salita ng Diyos. Saan nagsimula ang lahat ng yan? Bakit ang daming mga kabataan hindi po concerned, wala silang hangarin sa salita ng Diyos? Saan nagsimula ang lahat ng yan? Ang failure, alam niyo kung saan? Sa tahanan. At nagsimula yan sa magulang. At ang nanay na dapat na magturo sa mga anak, hindi po ginawa. May mga magulang nga ngayon, sige mag-church kayo, yung mga bata mag-church, tapos yung magulang hindi nag-church Tapos may mga magulang pa na pinipigilan ng kanilang mga anak pagdating sa spiritual na bagay. Lalo na kapag ang tatay hindi po nakakilala sa Panginoon. Ano ipinapakita ngayon ng tatay na buhay? Ayun, mas mahalaga po yung ano ba tawag doon sa galyera? Doon sa wala sa meron. Sabungan, ayan. Mas mahalaga sa kanyang sabungan, sa inuman, sa barkada. Kung yun ang ipinapakita ng tatay sa kanyang mga anak, what do you think? Anong magiging kinabukasan? Anong magiging buhay ng mga kabataan? Hindi lang same thing, kundi lalong mas malala pa ang magiging buhay nila kapag ganun ang nakikita nila sa magulang nila. Ibig sabihin, yun yung normal na buhay. At yun pa rin ang natutunan nila sa school at naibarkada pa sila ng ganun din ang buhay. Ano magiging outcome? Di pa sama ng pasama, palala ng palala. Kaya nangyayari po yung sinabi sa Bible that in the last days, wickedness will increase. Hindi po natuturuan Kaya maraming mga kabataan, they have no desire for the Word of God. But praise God, salamat sa buhay ng mga nanay
Kayo pong mga nanay na naririto at kayo pong mga nanay na nakikinig ngayon, simulan natin na ituro sa mga bata ang salita ng Diyos. Moral guidance, instilling values like honesty and respect from infancy to adulthood. Wala mong ibang magbibigay at magtuturo ng values patungkol sa honesty, respect, paggalang, kundi ang mga nanay. Dapat po ay sa bata pa lang itinuturo na. Minsan yung bata pa lang gumawa ng bad boy, binasag niya yung baso. Bad boy talaga to, bad boy. Di ba? Dahil sa bad boy, sabi niya bad boy, parang tuwan-tuwa pa, di nagbabad boy na yan ngayon. Di ba? Dapat lagi po nating sabihin, good boy yung batang to. Amen? You're a good boy. Praise God. So, Proverbs 22 verse 6 commands the training of children in the way he should go. Ang sabi po sa verse na yan, train a child in the way he should go so that when he is old, he will not turn away from it. Kadalasan at karamihan po sa mga natututunan ng mga bata ay sa kanila pong murang edad. Marami po tayong natutunan kahit kayo ay lola na. Sino dito ang pinakamatanda? Si Nanay Siling, nasa labas. Naghahanda ng arroz caldo na kakainin nyo mamaya. Okay? Alam nyo ba na kahit na nagkaedad ka na ng ganyan, hindi mo makalimutan yung itinuro ng lola mo nung ikaw ay bata pa. Yung itinuro ng nanay mo, lalong-lalo na wala na. Kahit wala na siya, naaalala mo pa rin yung itinuro niya sa'yo na mabubuting bagay nung ikaw ay bata pa. So nagpapakita na ang pagtuturo'y lubhang napakahalaga na dala-dala ng bata yan hanggang sa kanyang paglaki. Kaya tama po yung sinabi po ni King Solomon, the wisest king ever, in Proverbs 22 verse 6, that train a child in the way he should go, so that when he is old, he will not turn away from it. Hindi niya tatalikuran, hindi niya makakalimutan yung bagay na natutunan niya nung siya po ay bata pa. At kapag lahat tayo dito ay magsimula na gawing ituro kung ano ang tama sa mga bata, mga kapatid, yan ang pinakamagandang maipapamana natin sa kanila. We can change the world. Kaya minsan nagsasabi tayo, bakit ganito ang mundo, palala ng palala? Ang Pilipinas, papangit ng papangit, palala ng palala, ang papangit na ng ugali ng mga tao. Saan nagmula lahat yan? Hindi naturuan sa pagiging bata. Sa totoo lang, hindi naman talaga makakapagturo pagdating sa good manners and right conduct ng school Kasi nga, they're just aiming for grades. Ang totoo po na makapagtuturo ng good manners, right conduct, edukasyon sa pagpapakatao at personality development, magsisimula sa tahanan at ang gabay ng magulang para sa pagtuturo sa mga bata ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang buhay na siyang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan. Goodness comes from God. Holiness comes from God. Perfection comes from God. Life comes from God. So, kung ang holiness, perfection, righteousness, goodness comes from God, and it is in His Word, papaano ngayon magiging mabuti ang isang tao kung siya'y hiwalay sa source of good, source of righteousness, source of holiness. If you are departed or you are, kung ikaw ay hiwalay, kapatid, kahit na ikaw ngayon ay magpapakabuti, artificial na lang yan. Ibig sabihin, panlabas lang yan. Parang nicho lang yan na nalinis at napinturahan sa labas, pero sa loob, puro ng kalansay. But if you connect people to God, which is the source of all goods, hallelujah, ganyan po magbabago. Kaya nga po, ang sabi ng Bible, ang mundo'y pasama ng pasama, pero ang mga anak ng Diyos, pabuti ng pabuti. But you know what? Pwedeng maapektuhan ang church kapag hindi po natin gawin mga nanay na simulang ituro sa mga bata.
Again, train a child in the way he should go so that when he is old, he will not turn away from it. So children, o sa mga kabataan na naririto, this is the message for you. Do not neglect your mother's teaching. Ang sabi po ng Kawikaan 1:8, anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag mong ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Pakinggan ninyo yan. Sapagkat, alam niyo ba, tanging ang paggalang sa magulang ang siyang utos na merong kalakip na pagpapala. If you want a long and satisfied life, young people, then respect, honor your parents in the Lord. Huwag mong ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Alam niyo kung bakit? Young people, you know why? Sapagkat walang ina na maghahangad ng kapahamakan sa kanyang anak. May mga anak na walang pakialam sa mga magulang. Mapahamak man sila, whatever, wala silang pakialam. Ang sabi nga nila, ang mga anak kayang itakwil ang magulang, pero kailanman ang anak, ang magulang, hindi niya kayang itakwil ang kanilang anak. And the same thing with God. May mga tao kaya nilang itakwil ang Diyos, pero ang Diyos hindi niya kayang itakwil ang kanyang mga anak. That's how much God loves you. Sabihin nga natin, thank you, Lord. So, one of the role of the mother is protector. Protecting children by guiding them away from sin and teaching them God's command. Karamihan sa mga magulang, pinoprotektahan natin sila kasi para hindi sila mapahamak. Para hindi sila masugatan, para hindi sila magkasakit. Di ba ganun yung ating ginagawa mga nanay? Pinoprotektahan sila kasi baka mamaya magkasakit. Pero wag sana, no? Wag sana na tungkol lamang sa kanila pong kalusugan ang concern natin. Wag sana na tungkol lamang po, kasi minsan yung iba, baka mamay ma-hospital ka na naman, wala tayong pera. So ibig sabihin, ang concern niya lang talaga, walang pera pag na-hospital. Right? Pero dapat ang pinaka-concern natin is that wag silang maglunoy or lumubog sa kumunoy ng kasalanan sapagkat sila'y mapapawalay sa Diyos. Kasi kung hindi matuturuan ng mga batang ito at sila'y napawalay sa Diyos, mga kapatid, mag-iiwan tayo. Lalo na kapag nawala na tayo sa mundong ito. Nanay, tatay, magulang. Pag nawala na tayo at hindi natin naturuan, ano magiging buhay ng mga yan? Tuturuan sila ng mundo ng mga pangit na pag-uugali, pangit na bagay. Then, ganun din na magiging buhay nila sa kanilang magiging mga anak. So, ibig sabihin, nag-iwan tayo sa mundong ito ng isang buhay na puno ng kadiliman. Sa totoo nga lang, kahit ngayong iba mga Kristiyano, kasi meron akong kakilala. Okay, listen to this. Yung kakilala ko, yung lolo nila, ay grabe ang paglilingkod sa Diyos. Ipinasara niya ang kanila pong tindahan, kasi silang lang po merong pong malaking tindahan sa kanila pong bayan. Sa Ilocos, particularly in Tagudin, Ilocos. Pinasara niya. Yung pong mga nasa barangay na sa bundok, bumababa po yan every Sunday para po makidapon o market. Meron po tinatawag na market. Sabi niya, nung nakakilala siya sa Lord, walang market pag linggo. Bigyan niyo ng time ang inyong mga anak, ang inyong pamilya, at magkaroon kayo ng time sa Diyos. To make the long story short, yung pong lolo na yon ay nakilala sa kanilang bayan. Naging mayor po siya. At marami po siyang tinulungan ng mga bayan-bayan para makakilala sa Panginoon. So ibig sabihin, ang lolo na yon, marami siyang na-impluensyahan, lalo ng kanyang mga anak, pagdating sa pananampalataya, naunahin ang Diyos. Napatunayan niya na if you seek first the kingdom of God, the Lord will prosper you. All these things shall be added unto you. Napatunayan niya. Pinagpala po talaga siya. Ang dami nilang lupain.
Doon po sa La Union, sila po yung may-ari yung pong mga malalaki pong mga hospital at saka malalaking mga school ngayon doon. Napatunayan niya. Pero ito po ang isa sa aking nakita na ikinalungkot ng aking puso. Yung mga apo niya, siyempre, mga anak niya, tapos yung mga anak niya nagkaanak, yung mga apo niya matatanda na rin. At sila po yung nakasama ko. You know what happened? Marami sa kanila hindi na mananampalataya. Marami sa kanila na pariwara na ang buhay. Although meron pa rin silang makikita mo pa rin yung bakas ng pinagyaman at pinagpalang buhay mula sa kanilang lolo na dahil sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Kaya lang, marami sa kanila wala na, napariwara na. E di lalo na, kapag yung pong mga anak natin, hindi talaga natin naturuan, ito nga pong si lolo, naturaan niyang mga anak niya eh. At yung mga anak niya, naturuan niya yung mga ibang bata. Kaya lang, meron pa rin talagang naaagaw ng mundo na mabuhay sa kadiliman. How much more kung hindi natin talaga tutukan yung mga bata? What is the life of this next generation without a mother's heart? So simulan po natin na i-disciple ang mga kabataan ngayon. At napakalaki ang role ng mga nanay. Sabi mo nga uli sa katabi mo, salamat nanay. So, the role is protecting children by guiding them away from sin and teaching them God's commands, not merely shielding them from consequences. Ituro sa kanila ang utos ng Diyos. Embodying God's comfort. Ayan. Ang mga nanay po, trabaho nila yung mag-embodied ng comfort ng Diyos. Ibig sabihin ng embodying the God's comfort, maramdaman ng mga anak ang comfort na mula sa Diyos sa pamamagitan ng nanay. Ang yakap ng nanay sa kanilang mga anak ay yakap ng Diyos. See? Gaano kahalaga ang inyong pong mga role, mga nanay. And of course, sa ating pong mga tatay, kailan ba ang Father's Day? Sa June pa? O, lahat ng mga tatay nyo, dalhin nyo naman dito para sila naman ang ating pong babahaginan. Amen? Okay, number 2, the needs for a mother in the church. Ayan, kailangan natin ng mga nanay sa church. They are a spiritual mentor. Napakahalaga po ang role nyo mga nanay. Spiritual motherhood. Every woman is called to spiritual motherhood. Nurturing others to spiritual maturity. Hindi lamang po yung mga anak ninyo dun sa church, ay dun sa inyong tahanan, kundi maging ang ang ating mga kabataan sa loob ng church. Mga nanay, I am praying a mother's heart na sila po yung gagamitin ng Diyos na mag-nurture ng spiritual feeding sa mga kabataan natin. Magpakananay kayo, maski sa hindi yung anak ng mga kabataan sa loob ng church, magpakananay kayo sa kanila. Ibilang nyo sila na mga anak nyo, na parang anak nyo sa laman, at gawin nyo silang anak sa espiritu na turuan pagdating sa mga bagay ng Diyos. Amen. Titus chapter 2, ang sabi rito, sabihin mo sa mga matatandang babae, ayan, para sa iyo yon. Sabi mo nga kay nanay na katabi mo, para sa iyo yan. Sabihin mo sa mga matatandang babae na sila'y mamuhay na may kabanalan. Ibig sabihin po ng banal is separated from the world. Meaning the system of the world. Huwag nating hayaan na kainin tayo ng sistema ng mundo. Ang barko, ginawa para lumutang sa dagat. Pero kapag yung tubig dagat ay pumasok sa loob ng barko, lulubog ang barko. So, tayo ay nandito sa mundong ito, pero kapag yung sistema ng mundo pumasok sa atin mga nanay, lulubog ka. So again, mamuhay na may kabanalan. Sarado tayo sa mga sistema ng mundo, huwag maninirang puri. Sabihin nga natin, huwag maninirang puri. Hindi yung sisiraan mo yung kapwa mo. No?
Huwag maglalasing. Wala naman lasinggero. Hindi uso babae yung malasinggero mga babae. Wala na, no? Bihira na, no? Bihira na. Pero nung araw, talagang marami yun. Yung isa sa... Oh. Sa bagay, patay naman na yung lola ko. Tsaka kahit buhay pa, hindi na marunong mag-Facebook yon. Yung isang lola ko, talaga kapag kalasing, nagsisigaw. Wala pang megaphone yun. Huwag maglalasing, kundi magturo sila ng mabuti. Yan. Ang mga nanay, magturo ng mabuti. And you have to do this not only at home, but even in church. Upang, verse 4, napakahalaga ito. Upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Meaning, ang mga matatandang babae, ang mga nanay, modelo kayo sa mga kabataang babae pagdating sa pag-ibig sa asawa ninyo. Pagmamahal, pag-aruga. Tingnan nyo ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan na maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay. O kailangan maturuan sila. Turuan nyo ang mga kabataan, not only yung anak mo, kundi lahat, turuan nyo sila. May mga nagpapaligaw na, hindi pa marunong magtupi ng higaan. Hindi pa marunong linisin at hindi pa marunong i-washing yung kanyang sariling underwear. Matanda na, tapos ipinalalaba pa kay lola, pinapalaba pa kay... Naku po. Di ba? Tapos pag nasa harapan ng camera, kapag nagbibideo nang ilalagay sa TikTok Hello? Ang sabi diyan, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait, at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos nang dahil sa kanila. So napakahalaga po ang role ng mga nanay. Amen? Oh, glory to God. Mentoring and passing the faith. Okay. This is one of the role of the mother. 2 Timothy chapter 1 verse 5 highlights the sincere faith that was passed from grandmother Lois and mother Eunice to Timothy. Ito po yung sasabi natin kanina. Okay. Sabi ni Pablo, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lolang si Loida at sa iyong inang si Eunice. Natitiyak kong nasa iyo ang pananampalatayang ito. Tingnan nyo nakailang salin. From Lola Loida, from Lola Loida, na ituro kay Nanay Eunice, at ito namang si Nanay Eunice, itinuro niya kay Timoteo. At si Timoteo ngayon, narito siya naman ngayon yung tinetrain ni Pablo na maging matatag sa pananampalataya upang pangunahan ang iglesia. So, tingnan nyo, I do believe sa inyong mga anak, mga nanay, magkakaroon kayo ng mga apo someday na magiging pastor. Mga anak na magiging pastor. Hindi ba kayo proud na sa pamilya ninyo meron naglilingkod sa Diyos? Ang pananampalataya nyo na ipamana nyo sa kanila. Ako'y natutuwa po, may mga pamilya na magkakapatid pastor. Yung lolo nila pastor, yung magkakapatid puro pastor, tapos mga anak nila pastor din. Ito po talaga yung mga naglilingkod sa Lord, talagang grabe. Hindi nila ikinahiya at hindi sila nagkamali ng pinili o pagtugon sa tawag ng Diyos sa kanila. Saan po nagsisimula nun? Nagtuturo. Kaya, listen, sino ngayon ang magpapastor? Sino ngayon ang maglilingkod sa Diyos kung hindi natin sila naturuan? We need to be bold. At sabi ko ulit, mga nanay, kung walang magtuturo sa mga batang ito, at hindi natin sila tuturuan, the world will teach them not to believe in God. So we need to disciple them. And one more insight in the spiritual nurturer,
bilang spiritual mentor, ang mga nanay dapat intercessor yan. Nanay, dapat intercessor ka. Prayerful ka. Alam niyo ba na ang mga nanay, napakasarap. Yung lola ko, hindi ko makalimutan. Bagamat hindi po siya, kasi bata pa ako noon eh. Pero yung lola ko, bago kami matulog, ako po natutulog doon sa bahay ng lola ko nung araw. Kumakanta siya ng yung Ave Maria. Ave Maria pa nung araw eh. Di ba? Pero what I mean is this. Ipinapakita niya sa akin, lumuluhod siya, pinapaluhod niya rin kami. Tapos kumakanta siya. What I mean is this, kanino niya naman na yun? Siyempre, sa lola niya rin, nanay niya rin, tama? Mabuti na lang hindi ko naman eh. Pero ang point ko dito, sa batang edad ko, hindi ko makalimutan yung ginagawa niya. Actually, kung hindi po ako nakakilala sa Panginoon, maaaring ginagawa ko rin yun. Tama? So kung ano po yung nakikita nila na buhay natin, lalong-lalo na sa pananalangin, dapat ang number one talaga na intercessor sa church, sa mga kababaihan, kayong mga nanay. Kayo yung nagpe-pray, kayo yung nakikita nila talaga na sumisigaw, umiiyak sa Panginoon. Sa pananalangin para sa kaligtasan ng mga tao, na maipaabot ang salita ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya hindi po ako nagtataka, mas marami pong mga nanay talaga. Kasi the more you pray, the more the passion and the very heart of God comes into you. Sa iyo pong pananalangin, dumarating po sa puso mo ang puso ng Diyos, ang tibok ng puso ng Diyos, ang damdamin ng Diyos. The passion of God will come unto you when you pray. Kaya mga nanay, you are an intercessor. Kapag hindi po nananalangin ang mga nanay, kayo pong mga kababaihan, I doubt kung magiging mapanalanginin din yung mga anak ninyo. Hindi na. Kasi kung ano ang ipapamana natin, yun ang meron sila. Then support, mother, ito naman, ngayon para sa mga nanay, support mothers and honor them. Honoring her efforts. Okay, mga kalalakihan, husbands, and young people, support and honor your mothers. Honoring her efforts. Ito yung sinasabi ko kanina in Exodus chapter 20 verse 12. Sa Exodus 20, dito po natin mababasa yung pong kautusan. At isa po sa utos dito ay yung pong igalang mo ang iyong ama at ina. We can find that in verse 12, Exodus chapter 20. Sa gayon, eto sabi niya, sa gayon ay mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. See? Yung pong paggalang sa magulang at lalong-lalo na sa iyong ina. Are you listening, young people? Paggalang sa iyong ina ay merong pong pangako na mabubuhay ka ng matagal. At hindi lang basta mabuhay na matagal, mabubuhay ka ng matagal at masagana. Kasi matagal ka nang nabubuhay, naghihirap naman, sumpa pa rin yun. Pero yung mahaba ng buhay mo, pinagpala pa, masaya pa, nakapag-asawa ka na, ng gwapo na, mayaman pa, mapagmahal pa, matagal pa ang buhay mo, ang sarap mabuhay. Di ba? Ang palad mo, dahil ganyan ang asawa mong lalaki na nagmamahal sa iyo. Ang sabi, and kinot ito ni Apostol Pablo in Ephesians chapter 6 verse 2. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Young people, kung gusto niyo maging sagana ang buhay ninyo, hindi lamang basta kayo magaling sa school. Maganda yung meron kayo natututunan sa school, pero ang pinaka-biblical source of prosperity and success of life is honoring your parents in the Lord, honoring your father and your mother. Listen to them. Honor them. Are you listening, young people? And we have to have grateful recognition. Proverbs chapter 31 verse 28 to 29 declares,
that her children and husband will rise up to bless and praise her for her noble character. Kaya dapat po mga nanay, mga kabataan at asawa natin, tayong mga lalaki, sa mga nanay natin, lagi natin silang ina-appreciate. Alam niyo ba kapag na-appreciate sila, lagi silang nabuboost. Ibig sabihin yung nabuboost po, hindi po sila naging boss kundi nabubooster po sila. Diba? Pag pinipraise mo, ang sarap naman ng luto mo, ay lalo niyang sasarapan sa susunod. Diba? Ang bango naman ng iyong laba, ay lalo niyang babanguhan. Bakit? Nabuboost po siya pagka pinupuri mo. Amen? Yun pong sikreto niyan. Pero pag sinabi mo na, pangit mo naman, ay hindi na maliligo yan. Sabihin ko sa inyo. kung ano yung sinasabi mo, ay lalo niyang gagawin. Eh kapag sinasabi mo yung negatibong bagay, lalo niyang gagawin yon. Pero kapag sinasabi mo yung mabuting bagay, lalo niya rin gagawin yon. Honor them, praise them. Amen? Naniniwala ba kayo, sabi nga ng science, maski yung mga halaman, kapag kinakausap mo raw yung mga halaman, hindi mo alam kung naririnig ka niya, pero kapag kinakausap mo yung halaman habang dinidiligan mo, okay lumago kayo, mamunga kayo ng marami bumubukadkad. Why? Because there's power in the Word. Na yung Word na yan, akala natin para lang sa mga tao, hindi. Para sa lahat na may buhay. May buhay po yung halaman, may buhay po yung mga trees, may buhay po yung mga, maski nga yung bato na may buhay, pag kinakausap mo, lumalago siya di lalo na kapag kayong nanay, sinasabihan mo, ang ganda mo naman ngayon, ang sipag mo, salamat sa iyo. Once you appreciate them, once you praise them, and once you recognize them, mga kabataan, lalo silang natutuwa. Napupuno sila ng kagalakan. Kaya minsan, hindi nyo nakita yung sakripisyo nila, kaya minsan may sakit yan, bumabangon yan para magluto. Bumabangon yan para ipaghain ka. Minsan hindi natin nare-recognize yun. Kaya kabataan, mula ngayon, recognize and praise and honor your mother. Sabi mo nga sa katabi mong kabataan, narinig mo yon? Mga tatay, ituro nyo yan sa mga anak ninyo. Kasi mahirap naman na yung nanay pa magtuturo sa kanyang anak, di ba? Purihin mo ako i-recognize mo ako, sambahin mo ako. Alam ka naman siya magsasabing ganon. Tatay at kabataang naririto ngayon, kusa ninyong ipagpasalamat. Saying lang, limbawa, ang sarap ng luto ni nanay ngayon. Mga kabataan, nung kumain ba kayo, sinabi niyo, Nay, ang sarap ng luto mo, salamat ha. I love you, Ma. I love you, Mami. I love you, Nanay. Meron namang nagpasalamat sa inyo. Mga kabataan, nagpasalamat ba kayo sa nanay niyo dahil masarap luto niya? Alam niyo ba na habang ginagawa ninyo yon, kahit pagod na sila, nasisiyahan sila. Hello? And we, mga kalalakihan, always pray. Sabi po rito sa Kawikaan 31:28, pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri rin ng kanyang kabiyak na nagsasabi, maraming mga babae ang mahuhusay, subalit sa iyo ay walang makapapantay. O di ba? Pag sinabi ni Brother Region kay Sister Emmy, kinam mo kundi lalo, talaga naman. Darna! Magsasabi ka talaga ng kapag lalaki, ibig sabihin, parang lumalakas Tama mga nanay? Lumalakas ka talaga. Kaya, in closing, mothers are absolutely necessary to God's plan. Okay, again, nanay, kayo po ay kailangan sa tahanan at sa gawain. In home and in church, you are absolutely necessary, needed para po may katuparan ang plano ng Diyos. Maganda ang plano ng Diyos sa sangkatauhan at ang gagamitin niya ay mga nanay para may katuparan ang magandang
plano na ito at yan ay ang mamold ang buhay ng mga tao. Mamold ang buhay ng mga kabataan. Manurture sila ng pag-ibig mula sa Diyos at ng magagandang bagay. At ang gagamitin ng Diyos ay mga nanay. Ay again, salamat mga nanay. Kaya for mothers, ito po ang mensahe ko sa inyo ngayong umaga. Embrace your calling as a spiritual assignment, not just as a task. Assignment po natin na tayo'y maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos. Gagamitin tayo ng Diyos to mold these young people, to mold this generation, to mold our children, para po sila ay makaranas ng pag-ibig ng Diyos. We are an intercessor for them. We are a mother to them. We are a nurturer of spiritual things to them, spiritual word of God to them. Yan ang tungkulin mo, nanay. At narito ang mga tatay at mga kabataan na susuporta. At tayo naman, church, lahat tayo, church, support, honor, and pray for our mothers. Pwede bang tayong lahat ay tumayo?